Chapter 2. She's nowhere to go. Wala na ang kanyang kaibigan sa tinitirhan nito. Umalis na at walang nakakaalam kung saan ito lumipat. Dismayado tuloy ang kanyang pakiramdam. Hindi na niya malaman ang gagawin. Nanlumo na siya. Hindi naman siya pwedeng bumalik sa kanila at siguradong tuluyan siyang mamalasing. Sa kasalukuyan, fugitive ang kanyang estado. Subalit nagawa lamang niya yon para depensahan ang kanyang sarili. May sinasabi ang pamilya ng taong kanyang kinalaban. Gagawin talaga ng mga ito ang lahat para mapakulong siya. At aminado siya, wala siyang kalaban-laban sa mga ito. Ang pagtakas at pagtago ang tanging solusyon sa kanyang problema. May lamang pera ang pitaka niya, subalit ang laman niyon ay halos nanggaling sa pitaka naman ni Vincent Montes na kanyang pinagmaneho kagabi. Sa kalasingan nito kagabi, siguradong hindi na nito matandaan na umumit siya ng pera rito. Inakala ng ina ng binata, nobya siya nito. Magkasama na dumalo sa kaarawan ng kaibigan ni Vincent. Sa Tagaytay na di na niya maalaala ang pangalan. Kinailangan pa nga gisingin ng ginang ang asawa nito para maiakyat ang binatang lasing sa kwarto nito. Tapos, pinatuloy naman siya sa isang guest room. Alas 5 siya nagising. Tahimik siyang umalis. Hindi na siya nagpakita sa mga kasambahay. Nagising na. Kailangan na kasi niyang umalis. Nagtagumpay naman siya. Yun nga lang, masamang balita naman ang nadatnan niya sa tinitirahan ng kaibigan. Para makapag-isip, tumuloy siya sa mall. Saka kumakalam na rin naman ang kanyang sikmura. Nakapila na siya sa counter nang kumuha siya ng pera sa kanyang pitaka. Nahigit niya ang paghinga nang makita ang pera. 5,000 ang inumit niya sa wallet ng modelo. Maraming perang laman ang pitaka nito. Mali ang kanyang ginawa. Pero gipit talaga siya. Oras na makabangon siya, ibabalik niya ang pera sa lalaki. Habang kumakain, sumagoy itong muli sa kanyang isipan. Huli na nga niya itong makilala. Basta familiar lang sa kanya ang kagwapuhan nito. Napangalanan niya ang modelo nang pakialaman niya ang pitaka ng binata. Noon niya natukoy na isa itong modelo. Kung masama siyang tao, pwede niyang simutin ang laman ng wallet nito. Maraming lamang pera iyon. Hindi naman iyon nakakagulat. Liban sa sikat ito, mayaman pa ang pamilyang kinabibilangan. Habang kumakain, malikot ang kanyang mga mata. Kung ano-ano ang kanyang naiisip sa mga taong nakatingin sa kanya. Nakaalarma na ba siya sa telebisyon bilang isang kriminal? Itinuon na lamang niya ang pansin sa pagkain. Nakikiramdaman, kailangang malagyan ng pagkain ang kanyang sikmura. Tapos, kailangan pa niyang problemahin kung saan siya tutuloy. Saan na siya tutuloy mula roon? Hindi magtatagal sa kanyang pitaka ang perang kinuha niya kay Vincent Montes. Pupwede pa ba siyang bumalik sa tahanan ng mga ito? Umalis siyang walang paalam. Isang pagkakamali ang nagawa niyang iyon. Hindi niya alam kung gaano siya katagal sa naturang food chain. Paglabas niya, wala siyang tamang direksyon. Nagdesisyon siyang maghanap ng mapapasukan. College graduate nga naman siya, pero wala siyang kadaladalang requirements. Sa estado niya ngayon bilang fugitives, mahihirapan siyang makapagtrabaho. Sino ang magtitiwala sa kanya? Hindi siya makalabas-labas ng mall sa kaiisip kung ano ang dapat niyang gawin. Gipit na gipit ang kanyang pakiramdam.
Gusto na tuloy niyang maiyak sa kawalan ng magawa. Ni hindi niya alam kung saan siya pupunta mula paglabas niya ng mall. Hindi biro ang kanyang sitwasyon sa ngayon. Hindi naman siya po pwedeng bumalik ng Tagaytay. Makukulong siya at mabubulok sa bilangguan. Aminado siyang meron siyang kasalanan. Sinaksak niya ang lalaki. Subalit iyon ay gawa lamang para maprotektahan niya ang kanyang sarili. Hindi siya sigurado kung gaano siya katagal magpaikot-ikot sa mall. Nagsisi, tuloy siya sa kung bakit siya umalis sa tahanan ng mga Montes na di nagpaalam. Halatang nagdesisyon siya ng mabilisan. Gabi na, naroon pa rin siya sa mall. Muli siyang kumain para magkalaman ang kanyang sikmura. Bago siya tuluyang lumabas, nakapagdesisyon na si Marian, babalik siya sa tahanan ni na Vincent Montes. Formal niyang hihingi ng tulong ng mga ito. Sa wala na talaga siyang matatakbuhan, oras na siya ay tanggahan ng mga ito, saka na muli siyang mag-iisip kung ano ang gagawin niya. Pero wala sa kanyang plano ang bumalik ng Tagaytay. Mawawala ng silbi ang pagmamatigas niya oras na makulong siya. Nasa komedor na sila, nagdi-dinner na tumunog ang basher. Maliksi naman sa pagkilos ang isa nilang kasambahay. Akma na siyang susubo nang bumalik ang kasambahay nila at sinabing meron naghahanap sa kanya. Sino ho? Ang babaeng kasama niyo kagabi, sir. Ha? Napansin niyang nakatingin sa kanya ang ina. Sumentro na rin sa kanya ang pansin ng ama. Alam na nito ang tungkol sa babae at ang ginawa nitong pagtakas sa batas. Pagdating nito kanina, inusisa siya ng ama at kung bakit siya nag-uwi roon ng babae sa kanila. Sigurado kayo, manang? Sigurado po, sir. Nasa naman siya? Nasa sala po, ma'am. Patuloyin mo rito. Sige ho. Ma, nandito na tayo sa komedor. Alang ang lalabas pa tayo. Isasabay na natin siya sa pagkain. Tapos, mamaya ay kakausapin natin siya ng maayos. A problem is the last we need right now. Hindi na umimik pa si Vincent. Bumalik ang kanilang kasambahay, kasama ang babae. Nagsalubong ang paningin nila. Alumpihit ang ngiting naglalaro sa labi nito. Binati nito ang kanyang mga magulang. Marian? Right? Yes, ma'am. Join us. Kumilos ang babae, basta lang nakasunod ang paningin niya rito. Umupo ito sa upuang itinuturo ng kanyang ina. Alumpihit nitong tinanggap mula sa papa niya ang bandehado ng kanin. Kailangan ko po ang tulong nyo. Iha, kain na muna tayo. Ang tura ng kanyang ama. Mamaya na lang natin pag-usapan ang tungkol sa tulong na hinihingi mo. Sige po, sir. Salamat po. Minatyagan talaga ni Vincent ang bawat subo ng babae. Kaya ba talaga nitong pumatay ng tao? Harmless naman ang dating nito, pero aminado siya. Mapanlin lang ang mukha ng isang tao. Pagdako ng paniniya sa mga magulang, kampanting kumakain ang mga ito. They are in control. Sa bagay, gano'n naman talaga eh. Lagi ang parents niya. Nagagawa ng paraan ang lahat ng problema. Sa muling pagdako ng paningin niya sa babae, ngumunguya ito. Naramdaman yata nito ang paningin niya, kaya napatingin sa kanya. Sadya siyang sinalubong ang paningin nito. Ito naman ang unang nagbawi. Itinuunang muli ang atensyon sa pagkain. Samantalang tahimik naman ang mga magulang niya. Sa kanilang apat na magkakaharap sa hapunan, tila siya lang ang apektado. Pakiwari niya ay naaapektuhan ang kanyang pagkagana sa presensyang iyon nang bisita nilang umalis ng walang paalam at bumulik kapag daka. Tapos, kanaiho? Yes pa. Tapos na rin kumain ng babae. Nagyaya na ang kanyang ama at tumungo sila sa sala. Sumunod siya rito, ni hindi siya lumingon. Ilang sandali pa silang naghintay ng ama sa pagdating ng mga ito. Sabi mo, kailangan mo ang tulong namin, iha? Opo, sir.
pasensya na po. Una pong humihingi ako ng paumanhin sa pag-alis ko kaninang umaga na walang paalam. Magulo po ang aking isipan. Di ko po alam ang aking gagawin. Ano ba ang problema mo? May sinaksak po ako sa amin kagabi. Hindi ko po alam kung napatay ko. Paglalahad ng babae. Tumatakas ako kagabi sa mga alagad ng batas. Nang dumaan si Vincent, tinulungan po niya ako. Bakit mo naman sinaksak? Plano po niya akong pagsamantalahan, sir. Pinoprotektahan ko lamang po ang aking sarili. Kung napatay ko man siya o hindi, isa po akong fugitive sa ngayon. Walang dudang sinampahan na nila ako ng kaso at pinaghahanap na ng mga batas. Anong tulong ang may ibigay namin sa inyo? Sir, maimpluwensya po ang pamilya ng taong sinaksak ko. Gagawin po nila ang lahat para madikdik ako. Maimpluwensya rin po ang inyong pamilya. Kung matutulungan po niyo ako, handa ko pong gawin ang lahat. Ayaw ko pong mabulok sa bilangguan. Nagmamakaawa po ako. Natigilan si Vincent nang mula sa pagkakaupo sa sopa. Lumuhod ang babae. Bigla ang lipad ng pansin niya sa mga magulang. Nasorpresa siya sa aktwasyong iyon sa bisita nila. Hindi niya talaga inaasahan iyon. Naghintay siya sa sasabihin ng mga magulang. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon sa pagluhod na iyon ng babae. Ayaw niyang pangunahan ng ama't ina. Ang mga ito ang masusunod. Wala kang matutuluyan dito? Umalis po ako kaninang umaga. Pinuntahan ko ang aking kaibigan na malapit lang ho rito. Sa kasamaang palad, wala na pala siya sa inuupahan niyang apartment. Wala na ho talaga akong mapuntahan. Kaya naglakas loob ho akong bumalik dito. Umaasa kang matutulungan namin? Bigla ang lipad ng paningin ng kanyang ama sa kanya. Nasa mukha nito ang disgusto sa gustong pagtanong sa babae. Antimano niyang itinikom ang labi. Siya mismo ay di kumbinsido sa dramang iyon ng bisita nila. Sige, tumayo ka na. Ang nagsatinig niyon ay ang ama niyang, si Randy Montes. Dumito ka na muna sa amin. Hantaran kong sasabihin sa iyo ngayon na magpapaimbestiga ako. Oras na malaman ko nagsisinungaling ka, ako mismo ang maghahatid sa iyo sa presinto. Sige po, sir. Tumayo ka na, Marian. Napatingin siya sa ina. Dito ka na muna sa bahay. Magtulong-tulong ka sa mga gawain dito. Titingnan ko kung ano ang tulong na magagawa namin sa iyo. Binalingan nito ang asawang si Micah Alfonso. Ikaw na ang bahalang magdala sa kanya sa guest room, darling. Tayo na, Marlon. Salamat po talaga, sir. Ma'am. Dinala na ng kanyang ina ang babae sa pangalawang palapag ng bahay. Naiwan silang mag-ama. Hindi na niya napigilan ang pag-question dito ukol sa pagpayag nitong pansamantalang tumira roon sa kanila ang babae. Pansamantala nga lamang siya rito, iho. Maliwanag naman ang sinasabi niya. Nagawa lamang niya iyon dahil plano siyang pagsamantalahan. Nangangailangan siya ng tulong. Nasa posisyon tayo para tulungan siya. Kung ganyan ang magiging paniwala nyo, tila obligado tayong tulungan ang lahat ng mga nangangailangan. Huwag kang pilosopo, Vincent. Sa pagkakalahad ni Marian, maimpluwensyang tao ang kalaban niya. Titingnan natin kung nagsasabi siya ng totoo. Kawawa naman siya kung lalamunin na lamang ng kanyang kalaban, di ba? Kababae niyang tao. Pero isang pangingialam ang gagawin nating pagtulong sa kanya. Madadamay tayo sa pagkakamali ng babaeng iyon. Ang kaaway niya antimano ring magiging kaaway natin. Hindi tayo makikipag-away. Hayaan natin ang korte ang magsalita. Kung talagang wala siyang kasalanan, maaabsuelto siya. Hindi naman tayo magpo-front para sa kanya. Ang abogado. Besides, wag ako ang sisisihin mo sa gulong ito. Ikaw ang nagdala sa kanya rito sa atin. Ako? Sino ba ang nalasing kagabi? Napangiwi siya. Dad, tinulungan ko siya sa pag-aakalang nasa panganib ang kanyang buhay.
Hindi ko naman akalaing fugitive pala siya. We already heard her side. She was forced by circumstances. Pinoprotektahan niya ang kanyang pagkababae. Sa kabila ng katotohanang makapangyarihan ang taong iyon, lumaban siya. Talagang naniwala kayo sa kanya, ha? Hindi ba't sinasabi kong magpapaimbestiga ako? Oras na ginagago niya tayo, ako mismo ang magdadala sa kanya sa pinakamalapit na presento. For now, didiretso na muna siya sa atin. Hanggang kailan? Malalaman mo. Itinikom na lang niya ang bibig kahit na di niya nagustuhan ang ipinakitang awa ng ama sa kanilang bisita. Pero sino nga ba ang dapat nasisihin kung bakit naroon sa kanila ang babae? Magpapakilos ako ng tao bukas na bukas din. Kayo ang bahala pa. Pero ano naman ang mahihita nyo sa gagawing pagtulong sa kanya? Indulgence. Okay? Wala kang lakad. Umiling siya. Magpapahinga na ako kung ganun. Good night pa. Magpapahinga ka na rin? Hindi niya sinagot ang tinurang iyon ng kanyang papa. Iniwan na siya rito. Huminga siya ng malalim. Bigla siyang napatingin sa labas ng makarinig ng ingay. Hindi siya maaaring magkamali. Bumuhos ang malakas na ulan. Sino nga ba ang dapat nasisihin sa presensya ni Marian sa kanilang buhay? Naawa siya sa babae, kaya tinutulungan niya ito kagabi. Tapos nakarating siya roon sa kanila dahil sa babae. Nakauwi siya ng ligtas. Ligtas ba sila rito? Mukhang kailangan nilang mag-ingat. Dapat din nilang bantayan ang mga kilos ng babae. May nasaksak na ito. Hindi ito mangingiming manaksak uli. Ang laging naiiwan doon sa kanila ay ang kanyang mama at mga kasambahay. Napatingin siya sa hagdan nang may maramdamang pababa. Ang mama niya iyon. Naupo ito sa tabi niya. Mag-ingat ka sa kanya, ma. Bakit? Hindi pa natin siya lubusang kilala. But you trusted her first. Nagkamali ako. Kung nagkamali ka ba sa tingin mo, makauwi ka rito kagabi sa bahay? Hindi nito binitiwan ang paningin niya. Baka kung ano na ang nangyari sa iyo. Pinatunayan na ni Marian ang pagiging mabuting tao niya nang ihatid ka rito. Yun ba ang dahilan kung bakit tutulungan niyo siya? Iho, nangangailangan siya ng tulong. Saka nasa posisyon naman tayo para gawin iyon sa kanya o maging sa mga taong kagaya niya. Mabigat ang labang kakaharapin niya. She needs our help. Paano kung talagang sinadya niyang saksakin yung tao? Malalaman natin iyan. Basta, ma, hindi ako pabor sa pagpapatira niyo dito sa kanya. Para sa akin, mapanganib siyang tao. Hindi dapat napagkatiwalaan. Baka magising na lamang tayo sa isang umaga na may sinaksak siya rito. Napaka-morbid mong mag-isip. Kung ako ang titingin kay Marian, harmless naman siya. Nag-iisa na lang pala siya sa buhay. Marian Lim ang buong pangalan niya, Ulilang Lubos. Nakuha niyo ba ang address niya? Oo, kasalukuyang kausap ng papa mo ang isang detective. Mukhang ayaw niyang magsayang ng panahon. Pagkibit balikat nito. Mainam nga ang ganon para malaman natin talaga kung nagsasabi ng totoo si Marian. Kayo ang bahala. Wala siyang kadamit-damit kaya binigyan ko ng maiisuot. Bukas ay ibibili ko siya. Di naman po pwedeng sa kanya ang mga damit ko. Kibit balikat ang isinagot niya sa ina. Basta ako ma, walang kinalaman sa babaeng iyon. Kayo ang nagdesisyon na tulungan siya. Mag-ingat na lang tayo. Huwag siyang magkakamali. Okay? At dito po nagtatapos ang chapter 2. Muli po ay samahan niyo ako sa susunod pang mga chapters. Salamat po.